ating Biblia. Basahin na natin ang talata ng Bible. Book of Numbers. Let us read chapter 4, verse 15. At ganito ang ating mababasa magkakapit sa wikang Ingles. Praise God. And when Aaron and his sons had made the net of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is set forward, after that, the sons of Kohath shall come to bear it. But they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation. Praise the Lord. Gusto ko pong tandaan natin, mga kapatid, yung word na and all the vessels of the sanctuary and the sons of Kohath shall come to bear it. And then, but they shall not touch any holy thing, lest they die. Pagpalain tayo ng Panginoon. Please be seated. You may be seated. Gusto ko po pag-aralan natin ngayon ng isang aralin. Pamamagatan natin itong carrier or carriers of the covenant. Praise the Lord. God has chosen His people to bear His presence, promises, power, and purposes in the world. Sa marami pong pagkakataon na ituro ko na po na sa lumang tipan ang tabernacle sa Old Testament, ito ay larawan, mga kapatid, ng iglesia sa panahon natin ngayon. Sa lumang tipan, meron silang place kung saan doon nila sinasamba ang Panginoon. At tinatawag nga po yung tabernacle. But in our time, ang tabernacle, mga kapatid, ay kumakatawan sa iglesia. That is why meron pong panambahan ngayon. Mayroon pang samba gaya nito sapagkat ito ang larawan ng tabernakulo sa lumang tipan. Maraming mga tao wala na pong panahon sa pagsamba, pagdilingkod sa Diyos. Yung Sunday nila ay Sunday ng pamamasyal, linggo mga kapatid, praise God, ng paglalaba, linggo ng paglilinis ng bahay. Marami silang ginagawa pag-araw ng linggo. Pero hindi ganyan ang diwa at layunin, mga kapatid, why God created us. Sabi ng Panginoon sa Old Testament, Moses, make me a sanctuary that I may dwell with my people. Nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo para siya'y makapanahan sa gitna nila. Ang Panginoon naman nagputos, itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang pintuan nga ng Hades ay hindi makakapanay dito. Why? Sapagkat sa iglesia, sa church na pinagtitipunan ng mga banal, ay nananahan ang presence ng Panginoon. Sa Old Testament, ang tabernakulo, may mga instrumento po o ginagamit sa pagsamba. At ang mga ito'y makikita natin sa screen. Number 1, ang brazen altar. Ang brazen altar, mga kapatid, ay unang instrumento sa tabernakulo. Pagpapasok ka sa tabernacle, yan ang unang makikita mo. Brazen altar. Ano yung brazen altar na yan, Pastor? Yung dala nilang handog, hayop, mga kapatid. Tupa, baka, o anumang klaseng hayop ito. Dito po sinusunog ng saserdote. At yung usok nito ay pumapailan lang, mga kapatid, sa kalangitan. Yan ay sinasamyok ng Panginoon. At ang Diyos ay nagagalak sa handog ng kanyang bayan. Pagkatapos, mga kapatid, ng brazen altar, ang saserdote ay pupunta naman sa brazen laver. Anong gagawin ng saserdote doon, Pastor? Maghihilamos siya. Maghuhugas sapagkat baka yung
nilamsik ng dugo ng hayop ay natalsikan, mga kapatid, ang priest. That is why maghuhugas siya, maglilinis siya, mga kapatid, ng kanyang katawan. Then after that, papasok ang sacerdote, mga kapatid, sa holy place. Pagdating niya sa holy place, pupuntahan niya, mga kapatid, ang golden candlestick. Sisindihan niya ito upang magliwanag ang buong tabernakulo. Then right after, pupunta ang high priest, mga kapatid, sa table of shewbread. Ano yan, pastor? Tinapayan na walang libadura. 12 uri ng tinapayan. Simbolo ng 12 anak ni Israel. Kakain ang sacerdote, mga kapatid, bago siya mag-minister sa altar of incense. Yan yung sunod na instrumento. Ano yung altar of incense, pastor? Dito nagsusunog ng kamangyan, mga kapatid, ang priest o ang sacerdote, at ang usok nito'y magpapailan lang at yan ilalanghapin ng Panginoon. At sa pagitan ng mga instrumentong ito, sa pinaka kaduluduluhang kwarto o room, nandoon, mga kapatid, ang Ark of the Covenant. Papasok sa kwartong maliit, mga kapatid, ang sacerdote, at siya ay may dalang dugo. Iwiwisit niya ito sa Ark of the Covenant. Tanda ito ng paglilinis sa sala ng bayan ng Israel. Sa panahon natin ito, may mga kahulugan ang mga instrumentong yan. Yung unang instrument, brazen altar, kumakatawan yan sa repentance. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, dapat kang magsisi, dapat tayong magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung next na instrument, brazen laver, kumakatawan yan sa bautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Next instrument, yung golden candlestick na re-represent yan ng isang buhay na banal, buhay na nagliliwanag. The next instrument, table of shewbread, kumakatawan yan sa Word of God, sa salita ng Diyos na kinakain natin. And then, nandun yung altar of incense, kumakatawan sa ating pagsamba, pagpupuri, pananalangin sa Panginoon. Kaya nga po, yung ganitong uri ng pagsamba natin, hindi pwedeng alisin ang worship, hindi pwedeng alisin, mga kapatid, ang praise, sapagkat nakapattern yan sa tabernacle sa Old Testament. And then, yung uling instrumento na pinuntahan ng sacerdote ay ang Ark of the Covenant, which represent ng Holy Spirit na ating nararamdaman sa panahon ito, mga kapatid. Itong mga instrumentong ito, hindi sila pwedeng hawakan ng sino mang mga tao. O kahit ikaw ay Levites, hindi mo pwedeng hawakan yung mga instrumentong yan. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang sino mang humawak sa mga instrumentong ito ay walang pagsalang, papatayin ng Panginoon. Eh ang tanong, sino lamang pastor ang pwedeng humawak sa mga instrumentong ito? Walang iba kundi ang mga sacerdote lamang na nagdadala ng mga instrumentong ito, mga kapatid. Tandaan po natin, kung nasaan naroon ang presence ng Lord, ang Ark of the Covenant, may victory, may blessing, may healing, at may revival, mga kapatid. Praise God. Now, sundan natin ang istorya ng Biblia. Nang namatay si Moses, ang humalili kay Moses ay si Josue o Joshua. Sa pamumuno ni Josue, nakarating ang bayang Israel sa Promised Land, sa Canaan, at ito'y ipinangako ng Panginoon sa kanila. Nang namatay si Josue, ang humalili sa kanya ay mga hukom, judges of Israel. Nandyan si Gideon, si Samson, si Jephthah,
At marami pang mga judges na tumayo, mga kapatid, sa Israel. Datapwa, nang namatay na ang mga hukom o ang mga judges na ito na naglilid, namumuna sa bayang Israel. You know what? Ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay tumalikod sa Panginoon. Sumunod sila sa ibang mga Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba sila, mga kapatid, sa mga Diyos na ginawa ng kamay ng mga tao. Alam niyo po, nakasulat, mga kapatid, sa 10 utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang sasamba sa kanino ang Diyos, pagkat ang Diyos ay iisa lamang na Diyos, mga kapatid. Siya ay Diyos na di nakikita, siya ay Diyos na hindi nahawakan, pero siya ay Diyos na nararamdaman, mga kapatid. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Sumamba ang Israel sa maraming mga Diyos-Diyosan at nagalit ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinasakop ang Israel sa napakaraming mga bansa. Iba't ibang bansa ang sumakop, mga kapatid, sa Israel. At isa na sa mga bansa na sumakop sa Israel ay ang Pilistino. Now, to make the long story short, nakuha ng Pilistino ang Ark of the Covenant, yung pinakahuling instrumento na pinakita natin, mga kapatid. Ano yung Ark of the Covenant, Pastor? Dito nananahan ang presensya ng Panginoon. Kapag yan ay dala ng Israel, walang nakakatalo sa kanila, sapagkat pinapangunahan sila, mga kapatid, ng Panginoon. Now, lumaban ng Israel sa mga Pilistino. And you know what? Natalo ang Israel. Teka, Pastor, akala ba namin pagdala nila ang kaban ng tipan, nananalo sila? Yes! Nananalo ang Israel pagdala nila ang kaban ng tipan kapag ayos ang puso nila. Pero kapag hindi ayos ang puso nila, sila'y malayo sa Diyos. Kahit dala nila ang Ark of the Covenant, natatalo sila, mga kapatid. So therefore, ang bayan ng Israel lumaban sa Pilistino, natalo sila, mga kapatid. Kinuha ng Pilistino ang Ark of the Covenant. At sa matagal na panahon, ang Covenant, ang Ark of the Covenant ay nasa Pilistino. But kahit ang Ark of the Covenant ay nasa lugar ng Pilistino, hindi po napanatag ng Pilistino, mga kapatid. Bakit, Pastor? Ang ginawa ng Pilistino, Palestine or Palestine sa panahon ngayon, ang ginawa ng Pilistino, yung Ark of the Covenant, inilagay po nila katabi ng kanilang Diyos-Diyosang si Dagon. Ito po ang nangyari, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, every morning, paggising ng mga Pilistino, yung Diyos-Diyosan nilang si Dagon, nakatumba, mga kapatid, sa harapan ng Ark of the Covenant. Itatayo yan ng mga Pilistino, at kinaumagahan, makikita nila yung Diyos-Diyosan nila nagkakaputol-putol, mga kapatid, at nakahandusay doon sa harapan ng Ark of the Covenant. Nagpapatunay lamang na yung iisang Diyos natin ay Diyos na mamabagay. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na ang lahat ng tuhod ay lulod sa Kanya, at lahat ng dilay magsasabi, siya lamang, mga kapatid, ang iisang Diyos na buhay. Tumayo, mga kapatid, si King Saul, inihalal siyang hari, mga kapatid. At the same time, ang Ark of the Covenant ay nasa Pilistino pa rin. Now listen, si King Saul ay naghari sa Israel sa loob ng 40 years. And yet, hindi pumasok sa kaisipan ni King Saul na bawiin ang Ark of the Covenant
sa kamay, mga kapatid, ng mga Pilistiyong umagaw sa presensya ng Panginoon. Could you imagine? Siya ang king ng Israel for 40 years. Natiis niyang maghari sa Israel sa loob ng 40 taon at wala doon ang presence ng Lord. Sapagkat nandun na sa Pilisteo. Now, to cut it short, napalitan si King Saul na itayo kahalili niya na maghari, mga kapatid, si King David. And you know what? Nung si King David na ang maging king ng Israel, sabi ni David, hindi ako mapapanatag. Ako ang king ng Israel, pero wala dito ang presensya ng King of King. Hindi ko kayang maghari sa Israel na wala dito sa Jerusalem ang King of King. Kaya sabi ni David, ano man ang mangyari, kukunin ko ang Ark of the Covenant sa kamay ng Pilisteo. Ano man ang mangyari. So, nagpasya si David, kunin ang Ark of the Covenant. At ang mga Pilisteo naman, willing nilang ibigay ang Ark of the Covenant. Bakit, Pastor? Sinalot sila ng Diyos noon. Tinubuan sila, mga kapatid, ng sakit at karamdaman habang nasa kanila ang Ark of the Covenant na nagkasakit sila noon. Tinubuan sila ng cancer. Tinubuan sila, mga kapatid, ng iba't ibang bukol doon sa Pilisteo. Kaya sabi ng mga Pilisteo, kung gusto nyo kunin, ibinibigay na namin sa inyo. Kunin na ninyo ang inyong Ark of the Covenant. At si David, kinuha niya ang arko ng Panginoon kung nasaan nananahan ang presence ng Lord. 2 Samuel chapter 6, verse 1 up to verse 2, kindly. At binisan uli ni David ang lahat na piling lalaki sa Israel na 30,000. Isinama ni King David yung kanyang mga tauhan, yung kanyang kawal. Sabi ng Bible, 30,000 na mga mananandala o sundalo ang isinama ni David upang kung sakali hindi man ibigay ng Pilisteo ang Ark of the Covenant, kasama niya yung kanyang mga magigiting na sundalo, lalabanan nila ang Pilisteo. So, what happened? Verse 2, kindly. At bumangon si David at dumaon na kasama ng buong bayan na nasa kanya Then, mula sa Baal at Juda upang iahon mula roon ang kabal ng Diyos then, na tinatawag sa pangalan sa mga tuwing bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo then, na tumatahad sa gitna ng mga kerubin. verse 3, kindly. At kanilang inilagay ang kabal ng Diyos sa isang bagong karo at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol at si Uza at si Ahio na mga anak ni Abinadab ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. Praise God. So ano nangyari, mga kapatid? Nung nakuha na nila ang Ark of the Covenant, anong ginawa ni David at ng bayang Israel? Inilagay nila ito saan? Saan inilagay ang Ark of the Covenant? Sa isang bagong karo o karwahe na kailanman hindi pa nasasakyan ng sino man. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab ang Ark of the Covenant at ang nag-guide, nangunguna dito ay si Uza at si Ahio. Listen, si Uza at si Ahio ay mga Levita. Parang narado po sa ating mga kapatid. Ano po? Sila yung nangangalaga sa tabernakulo. Sila yung mga Levita. So what happened? Nang tumatakbo na ang karwahe. Verse 4, kindly. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol pati ng kabal ng Diyos at si Ahio ay nagpauna sa kabal. Verse 5. At si David ay buong sangbahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon. Praise the Lord. Then, At
sari-saring panugtog na kahoy na abeto at ng mga alba at ng mga salteryo at ng mga pandereta at ng mga kastaneta at ng mga simbal. Praise the Lord. Habang tinatravel nila ang Ark of the Covenant, the Bible says, si David at lahat ng kanyang kasama ay tumutugtog ng instrumento. They played harp, psaltery, timbres, cornet, and cymbals, and all manners of instrument made of pure wood. Tumutugtog sila, sumasayaw sila habang tumatakbo, mga kapatid, ang karwahe. Sila'y nasa unahan, sila'y nasa likuran, nagpupuri sila, sumasamba sila habang tinatravel nila ang Ark of the Covenant mula sa lugar ng Pilisteo papunta, mga kapatid, ng Jerusalem. Mapapanaan natin sa tagpong ito, may revival na nangyayari. May dakilang kasayahan na nagaganap. Why? Because the Ark will be back to Jerusalem. But you know what? Meron pong mali. Meron mali, mga kapatid. Even though they are shouting, rejoicing, singing, and dancing before the Lord, kahit sila'y sumasamba, nagpupuri, humihiyaw, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, may mali, mga kapatid. May mali. Ano ang mali sa ginagawa nila? Sumasamba sila, sumasayaw, tumutugtog, umaawit para sa Diyos. Tila mayroong revival na nangyayari. Pero may mali. And you know what? Yung maliit na mali, hindi na palalampas ng Panginoon. Sinasabi ng Book of Psalms chapter 5, verse 3, yung maliit na kasalanan is like sin. Hindi tinutolerate ng Panginoon. Nasaan ang mali, Pastor? Verse 6, verse 7, kindly. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nachon, iniunan ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatiso. Nang makarating na sila, mga kapatid, sa giikan ni Nakon, ang sabi ng Bible, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. Why? Sapagkat mahuhulog ang kaban ng Panginoon, sapagkat natisod ang mga baka. Could you imagine, mga kapatid? Itong si Uza ay nagmagandang loob. Bakit, Pastor? Mahuhulog yung kaban ng Diyos kung saan nandoon ang Espiritu ng Lord. At kung iyan ay malaglag, marami ang mamamatay. Kaya ang ginawa ni Uza, hinawakan niya ang Ark of the Covenant upang hindi malaglag. Ano nangyari? Verse 7, kindly. At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Uza. Nagalit ang Panginoon kay Uza. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon namatay siya sa siping ng kabal ng Diyos. Ano ang pagkakamali ni Uza? Ano pagkakamali ni Uza? Hinawakan niya ang kaban ng Diyos, na ang piling ng Diyos, walang sino man ang pwedeng hahawak dito, maliban siya'y saserdote. Si Uza'y Levita, pero hindi siya saserdote. Hinawakan niya yung kaban at siya'y pinatay ng Diyos. But you know what? Yung kamatayan ni Uza ay resulta ng mali nilang ginawa. Ano yung mali nila? Yung kaban ng tipan, inilagay nila sa araw. Yung Ark of the Covenant, hindi dapat yan ilagay sa karo, mga kapatid. Oxen are not created and designed to bear and bring the presence of the Lord. Hindi
trabaho mga kapatid ng baka, ng oxen, o ng kung anumang hayop na dalhin ang presensya ng Panginoon. Trabaho ng saserdote na dalhin ang kaban ng tipan, mga kapatid. At sila ang bumuhat dito. Alam niyo po, dahil sa pangyayaring yaon, natakot si David. Sabi ni David, paano ko maibabalik ang Ark of the Covenant sa Israel o sa Jerusalem? At sa takot ni David, yung Ark of the Covenant, dinala niya muna mga kapatid kay Obed-Edom na isang Giteo. Verse 9 to verse 11, kayo. Natatakot si David sa Panginoon sa araw na iyon. At kanyang sinabi, paano madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Verse 10. Sa gayon hindi inilipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bayan ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-Edom. Imbis na papunta na sana sila sa Jerusalem, iniliko muna ni David ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. Alam ba natin kung sino si Obed-Edom? Hindi Israelita yan. Si Obed-Edom ay isang Giteo. Ano yung Giteo, pastor? Isang taong nakatira sa Gad. You know what kung taga saan si Goliath? Si Goliath ay taga Gad, meaning yung Ark of the Covenant, in-standby muna ni David sa lupain ng Gad o kay Obed-Edom. Tandaan natin, kung nasaan ang presence ng Lord, meron pong blessing, mga Amen. may healing, may revival. What happened, pastor, nung ang Ark of the Covenant ay nakay Obed-Edom? Verse 11, kayo. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na Giteo na 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. Pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom sa loob ng 3 buwan. Kung ang Ark of the Covenant na ihimpil sa bahay ni Obed-Edom ng 3 months, sabi ng Bible, 3 months din binilas ng Panginoon ang bahay ni Obed-Edom. Kaya sa buhay natin ito, mga kapatid, nasain natin palagi maramdaman ang presensya ng Panginoon. Nasain natin palagi, mga kapatid, maramdaman ang pagkilos ng Panginoon. Oh, let's clap our hands to Jesus. Verse 12, kayo. At nasa isa sa akin kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya. Praise the Dahil Lord. sa May nagsumbong kay David at ang sabi, mga kapatid, King David, binibless ng Panginoon ang bahay ni Obed-Edom. Dapat sana yung blessing na yun sa atin yun, sa Israel yun. Sabi nung alipin o alalay niyang yaon, kunin natin. Sapagkat yung blessing na yun, para sa atin yun. Kunin natin, King David. Ano sabi ng Bible? Ha? at yumaon si David at inihahon ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David na may kagala. Praise God. At ginawa ni David ang tamang paraan kung paano dadalhin ang Ark of the Covenant. Tumawag siya ng mga saserdote, pinabuhat niya, mga kapatid, ang Ark of the Covenant, at ang sabi ng Bible, iniahon ni King David ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David sa Jerusalem na mayroon pong kagalakan. Listen, ang distansya ng bahay ni Obed-Edom papuntang Jerusalem ay mayroong 12 hanggang 15 kilometro or 7 to 9 miles. It would take 2 to 3 hours to travel on foot. Kung lalakarin mo yan, 2 hanggang 3 oras mula kay Obed-Edom papunta doon, mga kapatid, sa Israel o sa Jerusalem. Ngunit hindi yan yung punto na gusto ko makita natin. Tingnan natin yung verse 13, mga kapatid. At At
Nagkagayon na ng yaong mga dadala ng kaban ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang. Siya'y naghain ng isang baka at isang pinataba. Praise God. Habang daladala nila ng mga saserdote ang Ark of the Covenant, habang pasan-pasan nila, ang sabi ng Bible, kung ang mga saserdote ay makayaon na, makahakbang na sila ng 6 na hakbang, doon sa pangpito, naghahain si King David ng pasasalamat ng handog na baka, mga kapatid, sa Panginoon. Listen, gaano katagal ang proseso ng pag-travel ng Ark of the Covenant pabalik, mga kapatid, sa Jerusalem. Sa tuwing ang Israel o ang mga saserdote makahahambang sila ng 6 na hakbang, doon sa pangpito, lumuluhod sila, nag-aalay sila, mga kapatid, sa Panginoon, sumasamba sila, nagpupuri sila, mga kapatid, sa Diyos. Medyo tumagal ng bahagya, but it doesn't matter. Ang importante, maibalik ang Ark of the Covenant, ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, sa Jerusalem. Church, kung nalalaman natin na hindi natin nararamdaman ang presence ng Lord sa matagal ng panahon, sa matagal ng mga linggo, mga buwan, mga kapatid, gumawa tayo ng paraan, maramdaman lang natin ang presence ng Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, araw ng Sunday, pumasok ka sa church, pumunta ka sa church, pumasok ka walang laman, lalabas ka pa rin walang laman, lugi ka at talo ka. Kung ikaw ay may bigat na pasang, may problemang dala-dala, pumasok ka sa church, tapos lalabas ka, dala mo pa rin ito, lugi ka, talo ka. Kung pumasok ka sa church, wala kang naramdaman, hindi mo feel ang presence ng Lord, gumawa ka ng paraan para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon upang hindi ka lumabas na talunan, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Si King David, sabi ng Bible, ginawa niya ito hindi para iblis ang sinuman, kundi para iblis, mga kapatid, ang Panginoon, sapagkat ito lang ang tanging paraan para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. We are the king or the bearer of the covenant. What is the ark stands for in our time, Pastor? Number 1, we are carrier or bearer of His presence. Tayo ang nagdadala, mga kapatid, pakilipat. Tayo ang nagdadala ng kaniyang pangalan, mga kapatid, o ng kaniyang presensya. Kaya nga, pag tinawag kang Kristiyano, daladala mo yung pangalan o yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, yung salitang Kristiyano, Christian, hindi po relihiyon yan. Ulitin ko po, kapag ikaw ay tinawag ng Kristiyano, hindi ka tinatawag sa relihiyon mo. Tinatawag ka sa pangalan ng Diyos na tinanggap mo. Everybody say Amen. Amen. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano, Pastor? Kristiyano means Christ-like, followers ni Christ, tagasunod ni Kristo, kagaya ni Kristo. Kung paano nabubuhay si Kristo, ganun din tayo mabubuhay, mga kapatid. Kaya nga, yung mundo'y hindi dapat makita sa atin, kundi si Kristo ang dapat makita sa atin. Everybody say Amen. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi.
Sino nakikita mo? Si Kristo ba sa larawan niya? Sige, tingnan mo yung katabi sa harap, sa likod. Si Kristo ba nakikita mo sa Kanya? Dapat ang makita natin sa ating mga kapwa o ang makita sa atin ay yung Kristo na tinanggap natin, mga kapatid. Hindi ba meron tayong awit? Si Kristo ay nasa puso. Nakikita sa labas. O binago niya ang aking buhay. Dapat pag nakita tayo ng taglabas, ang makita nila yung bagong pagkatao na isinangkap sa iyo ng Panginoon sa Kristo. Everybody say amen. Kaya ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano ay sumigaw ng praise the Lord. Ulitin ko po, yung salitang Christian, Kristiyano, hindi po religion yan. Natatawa ako sa iba, pumipill up ng resume, ng biodata. Religion. Ano sinusulat? Christian. Tama naman sa diwa, pero mali, mga kapatid. Bakit po? Kasi lahat ng reliyong Christian, lahat, even ang Catholic, Christian din. Pero hindi po, mga kapatid. Pag pipil up kayo ng biodata o resume, iligay ninyo, mga kapatid, yung pangalan ng ating pananampalataya na nakangistro sa SET, United Pentecostal Church. Tayo po'y Kristiyano, anak ng Diyos sa diwa, mga kapatid, sapagkat binili tayo ng dugo ni Kristo. Kaya hindi na ikaw ang nagpapay-ari sa iyong sarili. Hindi na ikaw ang masusunod sa iyong sarili. Yung Diyos na bumili sa iyo. Everybody say amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo Amen. na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos Ah. at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Iwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay binili na ng dugo ng Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nakatahan na sa inyo? Sabi ng Bible, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. So, we must live holy sapagkat itong katawang ito'y tahanan na ng presensya ng Panginoon. Everybody say amen. Dalawa lang yan. Kung hindi ang Espiritu ng Diyos ang tatahan sa katawang ito, sino ang pwedeng tumahan? Kung hindi Espiritu ng Diyos ang nakatahan sa katawang ito, sino ang tatahan? O, pili na lang kayo. Sino gusto nyo patahanin? Pero mas magandang ang patahanin natin ay ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Tayo po'y bearer, tagapagdala ng pangalan at ng presensya ng Panginoon. What's next? We are carrier or bearer of His promises. Hebrews chapter 9 verse 4 says, na may isang gintong dambana ng kamangyan ng Amen. kaban ng tipan at ang paligid ay nakakalugtupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang tapyas na bato ng tipan. sa Ark of the Covenant, mayroong tatlong instrumento, mga kapatid, ang nandoon. Ano-ano yun, Pastor? Yung Ten Commandments, yung mana na kinain nila sa ilang, at nandun din yung tungkod, mga kapatid, ni Aaron. The law o yung Ten Commandments stands for His word.
sandigan ng ating pananampalataya. Itong Biblia mismo ito'y sandigan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ito, tumitibay at lumalakas tayo. Kaya nga kailangan natin itong pag-aralan, basahin, pakinggan, sapagkat iyan, mga kapatid, ay sandigan ng ating pananampalataya. What else? Yung mana ay kumakatawan naman sa provision at blessings ng Lord. You know what? Ang Israel, for 40 years, kumain ng mana, mga kapatid, sa ilang. Hindi sila nagtrabaho, hindi sila naggawas, naghukay, o anuman ang kanilang ginawa, kundi nalalaglag ang pagpapala buwan sa langit. At ang rod ni Aaron ay kumakatawan naman sa authority and life-giving miracle sa buhay na ito. Hindi natin may tatanggi, may mga milagro himala ang Diyos na ginawa sa atin. Amen. Ano yung dakilang milagro ginawa ng Diyos sa buhay natin? Nang iligtas niya tayong baguhin ang buhay natin. You know what? Lahat ng milagro pwedeng kopyahin ng demonyo. Ang Lord nagpagaling, demonyo yung kaya din magpagaling. Ang Lord bumuhay ng patay, kaya din ang demonyo bumuhay ng patay. Ang Lord naglakad sa ibabaw ng tubig, kaya din ang demonyo yan. Pero may isang milagro himala na hindi kaya gawin ng demonyo. Ang Panginoon, lahat ng lumapit sa Kanya, binago niya ang buhay. Si Satan, hindi na kayang magbago ng buhay ng tao. Labag yan sa prinsipyo niya. Kaya nga, itong tatlong pagpapalang ito na ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid, praise God, i-share din natin sa iba. Yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, hayagan natin sila ng salita ng Lord. Huwag lang natin dalhin ang pangako ng Panginoon. Ibahagi rin natin ito sa iba. Kaya lang meron tayong programa sa iglesia nito. Ano yung programa natin, mga kapatid? One soul for Jesus. One soul for Jesus. Isang kaluluwa para sa Panginoon. Ang tanong, nasaan na yung isang kaluluwa? Pastor, we will work out na po namin. Thank God. Trabahuin natin. One soul for Jesus. Isang magandang handog at pasasalamat yan, mga kapatid, sa kabutihan na ginawa ng Diyos natin. Handugan natin ang Diyos ng isang kaluluwa. Sapagkat malaking kaligayahan sa kalangitan kapag may isang kaluluwang nanunumbalik sa Panginoon. Number 3, carrier of His power. Wherever the arts goes, there was victory, guidance, and miracle. Sa Joshua chapter 3, 14 to 17, tingnan natin ito. At nangyari na umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. Then, At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pampang sa buong panahon ng pag-aaral. verse 16, kindly. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at isang bunton na malayo sa kanila. Si Adam na bayang nasa tabi ng Saretan ay yaong nagsisibaba sa dagat ng Harapan. Na dagat na alad ay lubos na nahawi at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Verse 17, At ang mga saserdote na nagdadala ng ang mga kaban saserdote na may daladala ng kaban ng tipan, ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan. Ah? At ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa makatawid na lubos sa Jordan ng buong bansa. praise the Lord. Anong istorya yan, Pastor? Daladala ng mga saserdote ang kaban ng Diyos. Tatawid sila sa ilong Jordan, yung Jordan kung saan binaptize ang Lord, mga kapatid. Tatawid sila doon.
Ang problema ay lulubog ang mga saserdote. Listen, dahil dala ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. Pag-apak ng mga saserdote doon sa ilog, ang sabi mismo ng kasaysayan, yung ilog Jordan, umatras mga kapatid, ang pagdaloy ng tubig to the point na ang mga saserdote ay nakalakad sa tuyong lupa. See, may miracles. Mayroon pong milagrong nangyayari kapag daladala natin ang presensya ng Panginoon. The ark was not a magic thing, but it represents God's power and His presence. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong matakot. Mag-share ng Word of God. Manalangin. Mag-pray sa mga taong nasisiphayo. Mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Huwag tayong matakot mabuhay ng banal. Maaari may mga paggutya sa ating paglilingkod. Hayaan natin sila. Ang importante, makapabuhay tayo mga kapatid na nakalulugod sa Panginoon. Nasa atin ang kanyang presensya. Panatilihin natin ito. Gaya ng panalangin ni King David, mga sabi ni David, O Panginoon, huwag mong bawiin sa akin ang iyong santong Espiritu. Papanatilihin natin ito, mga manatili nawa sa atin ang presensya ng Panginoon. Ulitin ko po, kahit mabigat ang daladanan, pagsubok, problema, kahit ano ba, mapagtatagumpayan kapag kasama natin mga kapatid ng Panginoon. Kapag naramdaman natin ang kanyang presensya, why doon tayo bumubugot ng lakas sa presensya ng Panginoon? We are the bearer or the carrier of the presence of the Lord. Shall we all stand?